Malakas na ulan ang inaasahan sa Cordillera Region dahil sa epekto ng Bagyong Paulo. Lalo't batay sa abiso ng Pag-asa, malakas ang magiging pag-ulan sa rehiyon. Yan ang ulat ni Bridget Pangosfian ng PTV Cordillera. Dahil sa banta ng Bagyong Paulo, suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ng Abra, Apayao, Benguet, Baguio City at ilang lugar sa Ifugao, Kalinga at Mountain Province. May ilang lokal na pamahalaan din ang nagsuspindi ng pasok ng kanilang mga empleyado ngayong hapon. Ayon sa Pag-asa, ngayong araw o sa Sabado ay inaasahan ang malakas na pag-ulan hatid ng bagyo dahil babagtasin nito ang Cordillera bago makalabas ng kalupaan. 2 to 4 kasi ang ini-expect natin na papasok or magde-develop dito sa ating Philippine Area of Responsibility itong October. So, this is the first tropical cyclone that enter or develop into our Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, kahapon pa naka-red alert ang Office of Civil Defense Cordillera. Inatasan ang lahat ng mga miyembro ng regional at local DRRMC, private sector at ang publiko na maghanda at mag-ingat sa posibleng epekto ng bagyo. Pinapayuhan ang mga residente na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. I believe nakahanda naman po ang ating mga local DRM Council, mga provincial level, and municipal level for this. No? Kailangan nating gumawa ng aksyon, no? Yung mga lumilipad na bagay, yung mga bubong na mahina, itali na natin para po hindi po liparin ng hangin. No? At kung kayo po ay naninirahan sa malapit sa mga katubigan, tayo po ay mag-preemptive evacuation na. Ipinag-utos na rin ng Mines and Geosciences Bureau at mga kinauukulang LGU ang pansamantalang pagtigil ng operasyon ng mga small-scale mining sa Cordillera. Maging ang mga large-scale mining, pinayuhang i-activate ang kanilang command post at emergency response team o suspindihin muna ang kanilang operasyon. Sa panig naman ng DSWD Cordillera, na-activate na rin ang kanilang quick response team sa bawat lalawigan mula pa kagabi. Tiniyak ng ahensya ang sapat na supply ng family food packs at family kits na matagal nang nakapreposisyon sa mga lokal na pamahalaan. Aabot sa 65,000 ang nakahandang family food packs, higit 8,000 non-food items tulad ng family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits at halos 4,000 ready-to-eat foods ang handang ipamigay ng ahensya sa mga maaapektuhan. Naka-standby na rin ang kanilang mobile command centers at mobile kitchen. Meron ba tayong prepared na mga food packs, ready to eat, no? So lahat ho yan, naka-preposition na yan ever since no, na nagsimula ang ating mga bagyo season sa Cordillera. And so far, full ulit, no? Na-replenish natin yung ating mga na-i-release during the time of Typhoon Nando. Bridget Marcasi Pangosfian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.